Magandang araw po sa lahat ng mga SSS pensioners dito po sa ating bansa. Inilabas na po ng SSS ang pinaka-highlights po ng AKOP 2024. Attention po sa lahat ng mga SSS pensioners. Ang mga retirement pensioners po na nakatira po dito sa Pilipinas na may edad po na 80 years old and above ay pwede na pong mag-required sa Comply with Annual Confirmation of Pensioners o ACO program at ito po ay effective ngayong March 2024. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang sabihin na itong vlog na ito or ang bidyong ito ay hindi po gawa-gawa lang. Kung gusto po nating makasigurado at para po sa buong impormasyon, pumunta lang po tayo sa official Facebook page po ng SSS at ito po ay nakapost na po kahapon pa. Okay? Para po sa pagpapatuloy ng ating video, narito po ang mga pagbabago sa AKO program. Sino nga ba ang dapat mag-comply sa AKO? Unang-una, mga retirement pensioners na naninirahan sa Pilipinas na may 80 taong gulang po pataas. Mga retirement pensioner na naninirahan sa labas ng Pilipinas. Mga total disability pensioners, mga death or survivorship pensioners, at ang huli, mga independent children na nasa ilalim po ng guardianship. Para naman po sa schedule ng pag-comply po sa AKOP, kung kayo po ay retirement at total disability pensioners po, ito po ay buwan ng ating kapanganakan ng pensioners. At pag death or survivor pensioner naman po ay buwan po ng kapanganakan ng namatay po na miyembro. Dependent children under guardianship, buwan po ng kapanganakan ng miyembro o namatay po na miyembro. Paano nga ba mag-comply? Unang-una, kung ito po ay personal appearance or visual confirmation po, ito po ay sa pamamagitan ng over-the-counter po sa SSS branch of office. Video conferencing sa pamamagitan po ng SSS prescribed internet platforms gaya po ng MS Teams. Kung wala naman pong personal appearance or visual confirmation po, sa pamamagitan naman po ng mail or email po, o sa pamamagitan naman po ng guardians or authorized representative ng filing po magbangko. At iba pa pong paraan na pagpapasyahan po ng SSS. Ang lahat po ng surviving spouse, pensioners at dependent children na may edad po na 18 years old pataas, nasa ilalim man ng guardianship o hindi, ay kailangan mag-present ng kanilang SSS number, gayon din ang SSS number ng miyembrong namatay na miyembro na tuwing magko-comply po sa AKO. Kung hindi SSS members, kailangan nila mag-apply para sa online issuance ng SSS number sa pamamagitan ng SSS website bilang existing pensioners na may kaukulan na registration sa my.sss.portal. Maaari pong mabasa ang kabuuan ng circular tungkol po sa revised guideline ng AKO program sa pamamagitan po ng pag-scan sa QR code po sa ibaba. O kaya naman guys, meron po silang binigay na link. I-click lang po natin at nandun po lahat ng revised guideline po para sa AKO program. Kaya nga po ay pumunta tayo sa official Facebook page po ng SSS at doon po lahat nakapost po ang tungkol dito.